Ama namin Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa araw na ito. Dalangin po namin ang inyong pong pangunguna sa amin, na kami po Diyos ay inyong gabayan. Buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, at ipaunawan niyo po sa amin ang inyong mga salita, at ang inyong mga layunin, Panginoon, ay amin pong masunod sa aming buhay. Salamat po na marami at sa inyong kamayami na pinagtatagulin ng lahat. Sumayin niyo po ang kapurihan, ang kaluwalhatian at ang kadakilang magpasawalang hanggan sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise the Lord. You may be seated, mga kapatid. Let us open our Bible in the book of Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. At sa oras na ito, ang ating pong paksa ng pag-aaralan, the grace and the faith. Okay. Pag sinabi pong grace, pag sinabi pong faith, ano po ang pumapasok una sa ating kaisipan? Sinasabi dyan, binigyan diin ng talata na ito na ang kaligtasan ay isang libreng regalo mula sa Diyos. Hindi natamo sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao. So balik natin yung ating e-verse, mga kapatid. Dito po natin kukunin yung ating pong pag-aaralan. Itong bersikulo na ito ay ginagamit ng napakarami pong tao na may alam po sa aral ng Biblia. Na kanila pong tinuturo na dahil daw po sa biyaya, tayo po ay nangaligtas. Kung minsan mga kapatid, yan po ay pinag-uusapan ng mga taong hindi po ganun committed sa paglilingkod sa Diyos. Okay? Gusto ko pong i-establish ang isip ninyo sa isang sitwasyon na magkaiba po yung Kristiyano na committed sa isang Kristiyano, mga kapatid, na committed. Ano ibig sabihin ko? Yung isang committed, English word. Yung isang committed, Tagalog word. May dalawang pong klaseng Kristiyano. Lalaruin ko lamang po ito. Mag-wordplay tayo. Pag sinabing committed sa wikang Tagalog, mga kapatid, sila po yung mga tao na kung saan ay kung maglingkod sa Panginoon ay hindi iniisip ang kanilang mga sariling kapakanan, mapaglingkuran lang po ang kanilang Panginoon. Yung isa naman pong Kristiyanong committed, makitid ang isip. Makitid ang kanilang mga kaisipan, limitado. May mga bagay na hindi sila nauunawaan at madali po silang magtampo, madali po silang masiraan ang loob, madali silang mga kapatid na, alam niyo, magreklamo sa simbahan. So, kung mapansin po ninyo, yung committed, ang hirap kasi, no? Ang hirap. Kailangan talaga natin itong, ipaliwanag na maayos. Ang tutukuin ko pong committed na English, ito po yun. Kapag committed ka, with English word, ha? Pasok ko po sa tinatawag na kayo'y nangaligtas. Pero yung mga makikitid, yung committed, mga kapatid, sa wikang Tagalog, hindi po sila kasama dyan. Kaya yung, ito sabihin ko sa inyo mga mareklamo sa loob ng simbahan, hindi mo maasahan, mga kapatid. Pagdating sa paglilingkod, hindi talaga makitaan ng talagang tunay na paglilingkod. Yung parang makasimba sila, okay lang. Hindi sila magsimba, okay lang. Pagdating sa mga activity, hindi sila nakikisa. Ibig sabihin, hindi mo sila maramdaman na kapamilya sila spiritually sa simbahan. Okay? Hindi nila ito pwedeng sabihin na, dahil sa biyaya, tayo'y nangaligtas. Talaga ba? Kayo ba ang tinutukoy na kayo? Tingnan niyo yung word na kayo, Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Meron pong tinutukoy na kayo'y. Meron pong certain people, mga kapatid, na tinutukoy. At ito po yung mga tao na naglilingkod. Ito po yung mga committed na tao. Kaya kung hindi ka committed, doon ka sa Tagalog na committed, mga kapatid, hindi ka kasama dyan. Ngayon, mga kapatid,
Nakaligtas daw tayo dahil doon sa biyaya. Sa pamamagitan ng ano? Anong ginamit natin? Bakit tayo naligtas? Dahil sa pananampalataya. Amen. So dahil sa biyaya, tayo'y nangaligtas sa pamamagitan, mga kapatid, ng pananampalataya. So inihayag po ng biyaya yung kaligtasan. So para maligtas ka, kailangan mong manampalataya. Naunawaan natin? Kaya, yung mga sa Tagalog ay committed, mga kapatid, hindi nila pwedeng gamitin sa kanilang sarili yun. Naunawaan po ba natin, mga kapatid? At sinabi, ang kaligtasan, naligtas daw po tayo, hindi po sa pamamagitan ng ating mga sariling kakayanan. Naunawaan natin? Hindi po tayo naligtas dahil matalino ka, dahil ikaw ay mabait. Sabi ng iba, magpakabait ka lang, mapupunta ka sa langit. Mga kapatid, hindi po totoo yun. Dahil ang kabaitan ng tao, hindi po yan ang standard ng Diyos para makapasok ka sa langit. Amen. Amen. Kundi ang pananampalataya kay Jesus. Yun po ang magliligtas po sa atin. Ngayon, dito po tayo sa key aspects of Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 9. So, i-discuss po natin ito isa-isa na ito po ay binubuo ng 4. Okay? Una po, yung tinatawag na grace. Ang sabi dyan, mga kapatid, for by grace, okay? Dahil sa biyaya, tayo'y nangaligtas. Ano po ba ibig sabihin ng biyaya? Ang sabi nito, ang kaligtasan ay bunga ng hindi nararapat na pabor ng Diyos. Isang kaloob na ibinigay sa kabila ng pagiging makasalanan ng tao. So maliwanag po, pag sinabi mong grace, binigyan ka ng Diyos ng pabor o tulong na kung saan hindi ka naman karapat dapat tulungan, pero tinulungan ka pa rin ng Diyos. Ganun po ang grace. Okay? Sa kabila po ng ating pagiging makasalanan, ibinigay po niya sa atin yon kahit hindi po tayo karapat-dapat. Number 2, yung tinatawag po na faith o yung pananampalataya, paniniwala. Ang mekanismo o dahilan kung saan natatanggap ang biyaya ng Diyos. So, na-receive po natin ang biyaya ng Diyos dahil po tayo ay nag-respond sa salita ng Diyos. Ano po yun? Yun po, yung pagsunod natin, pinakita natin yung ating pananampalataya. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang sabi nga, hindi sa pamamagitan ng gawain, no? Ngayon po, nung narinig po natin ang salita ng Panginoong Diyos, doon pa lang tayo naniwala. At yung paniniwala, magiging matibay lamang po yan kung sa loob ng paniniwala, magta-translate po yan sa gawa. So, ipapakita mo ng iyong gawa ang iyong pananampalataya. Gaya ni Juan Taman. May puno. Meron pong bayabas. Okay? Ano pong ginawa ni Juan Taman? Gutom na siya. Hindi niya kinukuha. Ang ginawa niya, humiga siya, tapos ngumanga. Ang sabi niya, naniniwala ako. Makakain ko yan. Okay? Doon na siya, nakatapat lang siya. Alam niyo po, makakain niya po ba yun? Hindi. Maniniwala ka, tapos wala kang gagawin, hindi po totoo yun. Amen. Ano po ang dapat para makain mo? Anong gagawin? Itaas mo kamay mo. Kunin mo, tapos kainin mo. Ano po ibig sabihin? Kung ano po ang ating pinaniniwalaan, dapat makikita po yan sa ating gawa. Gaya ng ano po, mga kapatid, may mga tao, take note, may mga tao, nabasa na nila ang Biblia. Okay? Hindi lamang po rito sa ating simbahan, kundi sa mga kasimbahanan pa. Ito po ay eksperyensado na ng marami pong simbahan. May mga tao po, matapos silang pangaralan ng salita ng Diyos, at inadlad po sa kanila ang aral na dapat po sila ay magsisi at mabautismuhan. Nabasa naman po nila, at pag tinanong mo, naniniwala ka ba dyan sa nakasulat na yan? Na yan, para mapatawad tayo ng Diyos ay kailangan natin magsisi. Ang sasabihin nila, opo, naniniwala ako.
So, kung naniniwala ka, ipapakita mo dapat ang iyong pananampalataya. Ipakita mo sa gawang naniniwala ka. Anong dapat mong gawin susunod? Kailangan mong pabautismo. Pero kapag ang tao po ay tatanungin nyo na, sino gustong mapunta sa langit, lahat magtataas. Pero pag sinabi mo, sino ang willing magpabaptize, walang gustong magtaas ng kamay. Nakita ninyo mga kapatid? So pagpapakita po yan na ang pananampalatayang meron sila ay hindi po buo. Amen. Kaya nga po papasok dyan yung walang kamatayang tanong, naiwawala ba ang kaligtasan? Okay? Ngayon po, sumunod po, not of works, number 3. Ang kaligtasan ay hindi matatamo, makakamit, o marapat sa pamamagitan ng mabuting gawa o personal na pagsisikap. Tanong ito, mga kapatid, para sa ating lahat. Meron ba kayong alam na paraan para makapasok ng langit na wala ang pagsisisi at bautismo? Kapag tinanggal mo ang pagsisisi at bautismo, kasi may mga tao ang titigas talaga ng puso. Sa bagay, nakasulat naman din sa Biblia yan, may mga tao talaga na tumigas ang puso. Kumapal ang puso. Kaya pag ikaw po, ayaw mo magpabaptize, nagaganap sa iyo ang sinasabi ng Biblia. Ngayon, dahil ayaw magpabaptize mga kapatid ng tao, naniniwala naman siya sa Panginoon. Pero dahil ayaw niyang magpabaptize, marami po kasi dapat din tayong tignan. Okay? Kailangan natin i-considera ang maraming bagay. Una, baka ayaw ng magulang. Nagpaalam. Pangalawa, mga kapatid, yung relihiyong inahaniban. Iniisip niya, o iniisip ng taong ito na kapag ako nagpabautismo, mawawala na ako sa pagiging, babanggit na ako mawawala na ako sa pagiging Katoliko. Mawawala na ako sa pagiging Mormons. Mawawala na po ako sa pagiging Sabadista. Mga kapatid, hindi po pinag-uusapan ang pangalan ng relihiyon dito. Ang tanong dito, sige, siksikan mo, sumiksik ka sa pangalan ng relihiyong inaaniban mo. Sige, napamahal ka na dyan eh. Pero ang tanong ko sa iyo ganito, paano ka makakapasok ng langit kung tatanggalin natin ang pagsisisi at pagpapabautismo? May iba pa bang paraan, mga kapatid? Wala na pong ibang paraan. Kahit sabihin mo, yung sinasabi nila na, pinagtawanan mo, minus 10 ka sa langit. Walang ganun, mga kapatid. Hindi totoo yun. Yung po yung mga ano-ano lang, napapanood natin sa Facebook na walang sapat na basihan, may minus ka daw, so hindi ka na makakarating sa langit. Kailangan mo daw ikaw bumawi. Alam niyo po, kahit tumulong po kayo, halimbawa mayaman kayo, tumulong kayo sa mga charity, tumulong kayo sa mga kapuspalad, tumulong kayo sa mga nasunugan, without repentance and baptism, Yes. you are nothing. Amen. Lahat po ng ginagawa ng tao, kahit gaano kabuti yan, hindi po yan titignan ng Panginoon. Hindi po ito paramihan ng mabuting ginagawa, Yes. kundi ito po ay usapin na tinatanggap mo ba sa sarili mong nagkasala ka sa Diyos o hindi. Kasi kung tinatanggap mong nagkasala ka sa Panginoon, ano ang dapat mong gawin? Kailangan nating mag-sorry sa Diyos. Humingi ng tawad sa Panginoon. At pagkatapos humingi ng tawad, ano pong gagawin? Huwag na nating uulitin ang ating ginagawang kasalanan. At para maipakita yung confirmation na ikaw po ay sumasampalataya sa Diyos, kailangan makita yun sa gawa mo. Ano pong susunod na mangyari? Ikaw po ay kailangang bautismuhan sa tubig. At kapag nabautismuhan ka sa tubig, mga kapatid, hindi ka na pwedeng bumalik sa dati. Pero may choice kang bumalik. Sa standard po ng Biblia, hindi ka na dapat babalik. Pero ang tao bumabalik kasi choice niya yun. Pinili niya yun. Bumalik siya sapagkat hindi siya committed talaga in the first place pa lang. Nung nagsisi siya sa kanyang kasalanan at nabautismuhan, kaya bumabalik ang tao ulit sa dati niyang pamumuhay, hindi po siya committed. Amen. Parang sa relasyon, bakit po
Noong mga unang mga panahon ng ligawan, sobrang saya. Nung naging kayo na first month, pakasaya, puro pa-baby pa. Ikalawang buwan, okay pa. Pero kapag naging taon na, yung dating kumain ka na ba, kumain ka mag-isa. Tama, mga kapatid? Yung dating hihintayin kita, wag ka nang sumama. Bakit? Nakilala mo na kasi. Pero, kahit na nakilala nyo ng bawat isa, bakit may mga tao na hindi pa rin nag-iiwanan kahit na nagkakaroon na sila ng hindi magandang pagkakaunawaan? Bakit pinipili pa rin nila ang isa't isa? Alam nyo kung bakit? Dahil committed ang bawat isa. Na kahit ganyan yan. Noong una, sipag-sipag maghatid sundo niya. Ngayon, tamad-tamad. Pero kahit ganyan yan, mahal mo yan. Hindi kayo pagpapalit yan. Kahit sa dikotse pa. Lalo na kung walang gulong. Palit yan. Mga kapatid. Ano po mga kapatid? Hindi niya iniiwala yan. At kapag committed po ang isang tao sa isang relasyon, kahit po yan may mga manliligaw dyan, dikotse, doble wallet. Doble wallet lang. Ha? Wallet naman. Lalaman. Talagang sinusuyo siya araw-araw. Oo. Kahit na nakikita niya na mapapaganda ang buhay ko dito. Pero hindi ito eh. Mahal ko yung pinili ko. Pinipili niya pa rin dahil committed siya. Kaya hindi niya maiwan dahil meron siyang nakita sa taong yun na hindi niya kailanman makikita sa iba. Na kapag namatay siya, wala na siyang katulad. Amen. O, sabi ko nga, ito, lagi ko inalimbawa eh. Yung mga mahilig sa aso, di ba? Yung aso, pag namatay yung aso mong pinakamamahal, hindi na mauulit yun. Amen. Kahit mag-alaga ka pa ng isang aso, no? Yung una mong aso, ang galing tumahol, may tono. Ha? Tapos, mabait siya, malambing siya. Pag yan po yung namatay, at mag-aalaga ka ulit ng panibagong aso, makikita mo yung diferensya eh. Hinahanap-hanap mo, ito, bobox itong nakuha ko aso. Pag sinabi kong shit, tumatayo eh. Diba, kapatid? So, nakikita natin. Kaya tayo napapamahal. Diba, meron nga tayo isang kapatid na namatay. Diba, kapag may mga event tayo, naaalala pa rin natin siya. Kaya nung nag-outing po tayo, diba, naaalala natin si Brother Will. Kung hindi si Brother Will, siya siguro. Pero wala na si Brother Will. Pero ano po punto ko mga kapatid? Pinipili mo ang tao, ang karelasyon mo, sapagkat committed ka, mahal mo siya. Diba? Minsan nga, pagka minsan nahuli mong nanloko, minsan diba pinipili mo pa rin? Niloko ka na 3 beses. Tapos nung ika-4, talagang gusto niya na magbago dahil napatunayan niyang wala din siyang nahanap na ibang babae na gaya mo. Pero pinili mo pa rin magpatawad dahil yan sa commitment. Alam niyo po mga kapatid, ang Panginoon higit pa sa napakatinding mga taong nagmamahalan. Amen. Amen. Kasi maraming beses po natin hindi pinipili ang Panginoon sa buhay natin. Marami rin pong beses na iniiwanan natin ang Panginoon sa buhay natin. Marami din pong beses mga kapatid at hindi mabilang ang pagkakataon na iniiwan natin ang ating ministry dahil lamang po sa mga nangyayari sa ating buhay. Pero pinipili ka pa rin ng Panginoon. Alam niyo po, ang pinakamatibay na dahilan, pinakamatibay na ebidensya ang pinipili ka ng Diyos. Alam niyo po, pag natutulog kayo sa gabi, may kakayanan ang Diyos na wag na kayong gisingin. Amen. Biruin mo minsan ang ating Panginoong Diyos, binabaliwala natin, no? Lagi sa pitsapwera, hindi natin sa pinapansin. Yung gawain, pinababayaan din natin. Mga ministry, pinababayaan natin. Pero pag gising mo sa umaga, di ba? Ang biyaya ng Diyos nandun pa rin. Binibigyan ka pa rin niya ng pagkakataong mabuhay. At binuhay ka niya uli dahil pinili ka niya. Amen. Pinili niya na buhayin ka pa ulit. Bigyan ka ng pagkakataon. Pero tayong mga tao, mga kapatid, likas po sa atin ang hindi pinipili ang Panginoon.
Amen. Outing, Panginoon, outing. Panginoon, gala, gala ang pinipili. Maglingkod sa Diyos, mag-inuman, inuman ang pinipili. Ganyan po ang tao. Pero ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, ay sumasagana po sa atin. The more na nagkakasala ang tao, the more na inihahayag ng Diyos ang kanyang biyaya sa atin. Kaya nga pag dumadating tayo sa isang pagkakataon na ating buhay, na nagising tayo sa katotohanan, naiiyak na lamang tayo eh. Bakit? Naiisip po natin yung mga ginawa nating kasamaan sa harapan ng Diyos. Yung mga pagkukulang natin na ginawa natin sa harapan ng ating Panginoon, nababalikan po natin at naiiyak tayo dahil ang Diyos sa kabila ng ating ginawa, mabuti pa rin ang Panginoon sa atin. Amen. Praise the Lord. Dahil sa biyaya, tayo'y nangaligtas. Hindi dahil sa ating mga gawa. Hindi dahil nagpakabuti ka sa harapan ng Diyos, kaya Kanya iniligtas, kundi dahil sa Kanyang biyaya. Kaya, kung ang basihan ng kaligtasan ay pagiging mabuti, at paggawa ng mabuti sa sarili mong paraan, gumagawa ka ng mabuti sa sarili mong paraan. Hindi kalooban ng Panginoon, kundi sarili mong kalooban. Pagdating po sa langit, kung gano'n na magiging standard ng kaligtasan, pagdating doon, oh, brother, nandito ka pala. Kala ko, hindi ka naligtas. Siyempre, hindi pa pwedeng hindi ako maliligtas, Ika. Bakit ba? Bakit mo nasabi hindi ka maliligtas? Tumutulong kasi ako sa mga mahihirap eh. Tumutulong kasi ako sa aking kapwa eh. Kaya ako naligtas. Yan, mga kapatid. Kaya sinasabi ng Biblia na tayo ay iniligtas sa pamamagitan ng biyaya. Okay? Naligtas tayo sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya upang tayo po ay huwag magyabang. Ano nga natin mga kapatid, walang sino man pwedeng magyabang sa harapan ng Panginoon. Nakuha natin? Ano man po ang magiging achievements natin sa buhay, huwag po tayong magyayabang at wala po tayong pwedeng ipagyabang. Amen. Tandaan niyo po yan. Lahat po ng narating ninyo, hindi niyo pwedeng ibida ang sarili ninyo. Amen. Na kaya ako may bahay dahil nagsikap ako, mga kapatid, kung hindi dahil sa kalakasan binigay sa iyo ng Panginoon, Amen. wala kang mapuproduce sa buhay mo, kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya huwag po tayong magmamalaki sa Panginoon. Lahat ng meron po tayo ay dahil sa biyaya ng Diyos. Amen. Na dahil hindi po tayo karapat-dapat, ibinibigay ng Diyos sa atin yung bagay na gusto niyang ibigay sa atin. Right. Amen. Hindi niya yan binigay basta-basta lang, mga kapatid, kundi ibinigay niya yan dahil sa labis na pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Kaya po tayo naligtas. Pero ano pong ginagawa ng tao, mga kapatid? Binabaliwala ang Panginoon. Yes. Amen. Walang panahon sa Diyos. Walang panahon manalangin sa Diyos. Walang panahon dumano sa gawain ng Diyos. Pero pagdating sa mga makamundong bagay, laging may panahon. Kahit puyat na puyat, maglalaro pa rin ng basketball yan. Nakita ninyo? Committed siya eh. Committed siyang maglaro. Pero wala siyang pakialam pagdating sa Panginoon. Naunawaan natin, mga kapatid. So sa ating pagpapatuloy, mga kapatid. So ikapat po tayo, mga kapatid. No boasting. Iba po yun doon kanina, ha? Yung magbo-boost tayo ng ating FB. Walang ating, ano. Ito boasting, pagmamalaki po ang ibig sabihin yan. Nagmamataas. Okay? Walang pagyayabang. Amen. Yan. Hindi tayo pwedeng magyabang sa Panginoon pag nasa langit na tayo. Amen. Hindi ba pwedeng magyabang ka rin sa kapatiran mo? Na, buti naligtas ka. Yes. Ay, siyempre. Mas magaling nga ako sa iyo eh. Naglingkod ako sa Diyos ng maayos eh. Yung nga, patulog-tulog lang, buti nakarating ka pa rito eh. Di ba? So, wala pong pwede tayong naiyabang sa ating Panginoong Diyos. Ngayon po, mga kapatid, for the conclusion, mabilis lamang po tayo, pero meron po tayong twist dito, ha? Ang sabi rito, ang pinakamalaking biyaya ng Diyos ay ang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Yes. Alam niyo po, kung nunawin ng Diyos, pag-aaralan natin
kung gaano ba karami yung biyaya na ibinigay at kung ano-ano ang mga biyaya na yun. Kasi may mga pangalan yun eh. Kung ano-ano yung biyaya na ibinigay ng Panginoon, ang dami po nun mga kapatid, hindi ko na po isinama dito dahil nais ko po maituro kung lulubin ng Diyos at hindi pa mag-rapture, maituro po sa atin kung ano-ano po ba ang nakapaloob sa biyaya. Pero ito po aking dinidiscuss sa inyo, ang pinakamalaking biyaya na tinanggap natin ay ang kaligtasan. Amen. Dahil sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Mga kapatid, isipin niyo mabuti, kasama ka ba doon sa tinutukoy na kayo? Parang ganito sa barangay. Kayong lahat ng may stab, may tagli 5 kilong bigas. Sana all. Wala ka Eh wala kang stab. Hindi ka kasama sa kayo, kapatid. Trabaho ka. Pero, dahil may stab ka, kasama ka sa tinatawag na kayo. Ano po ibig sabihin? Ano po ba ang gusto kong isimbolize sa stab? Ito po yung mga taong tunay na naglilingkod sa Diyos. Amen. Kaya kung ikaw ay aminado sa iyong sariling, tunay kang naglilingkod sa Diyos, walang pagpipeke, walang pagbabalat kayo, ginagawa mo ang lahat para sa Panginoon, mga kapatid, kasama ka doon sa ililigtas ng Diyos. Amen. Pero kung ikaw po, mga kapatid, ay wala pong nakikita sa iyo na kaseryosohan sa paglilingkod sa Diyos, alam niyo po, ito po ang dapat din nating matalakay. Hindi po lahat ng nabautismohan at nagsisi, seryoso sa Diyos. Amen. Nanuwanin niyo? Kasi yung seryoso o yung committed sa Panginoon, gagawa yan ng paraan para maglingkod sa Panginoon. Amen. Minsan galing sa trabaho, puyat, pero ipapakita niya pa rin sa Diyos na maglilingkod ako, dadalo ako, a-attend ako, dahil niligtas na ako ng Diyos eh. Amen. Dadalo ako sapagkat ang Diyos ay mahalaga sa buhay ko. At alam niya po hatiin ang kanyang oras. Mga kapatid ha, marami po sa mga nabautismohan sa pananampalataya, hindi po marunong humandle ng oras. So, gusto ko lang din itong i-discuss sa inyo. May mga mananampalataya na alam po nila na meron pong pagsamba kinabukasan. Pero ano pong nangyayari mga kapatid? Yung iba kakabaptize na, nagiinuman pa ng Sabado eh. Panalo. Kakabaptize na. Yung iba naman mga kapatid, kung kailan may gawain kinabukasan, nagpupuyat ng Sabado. Buti sana kung tama ang pagkakapuyat eh. Di ba? Pero ano pong nangyayari mga kapatid? Nagpupuyat sa walang kabilang-bilang, walang kakwenta-kwentang bagay. Nagpuyat, Sabado, tambay lang naman, nagtambay-tambay, kung ano-anong kwento, chismis, pagdating ng Linggo, hindi maka-attend. Dahil ang katwiran, pagod po ako. Saan ka napagod? Napagod po ako sa puyat. Oh. Sa mga Kristiyano, sa makakapanood pa nito, mga kapatid, pagdating po ng pagsamba, lalo na po Linggo, tapos Sabado, huwag na po kayong magpuyat, lalo na kung wala namang kakwenta-kwenta ang kinapupuyatan natin. Kasi, kung sisimba po tayo ng puyat, sino po bang niloloko natin mga kapatid? Di ba? Okay? Inuulit ko po mga kapatid, kung sisimba po tayo ng puyat, sino po bang niloloko natin? Sarili natin. Dahil habang nakikinig ka ng salita ng Panginoon, kala mo talaga nakikinig at nagko-concentrate. Pag nagpalakpakan, papalakpak din. Marunong din pakiramdam. Panalo. Ha? Ano ba mga kapatid? Ganyan. Habang nagbumubong pa yung preacher, Mr. Lord. Praise the Lord. Pero ang totoo mga kapatid, lutang ang isip. At maraming ganyan dito mga kapatid. Dito sa mundo.
ganyan dito sa mundo? Ha? Minsan nga nagkikwento ka, hindi ka pala yung pinakikinggan. Ganun ba? Panalo. Minsan may sinabi ka, kahit hindi narinig, oo nga eh. Pero mga kapatid, ang pinakamasakla, nangangaral ang mga ngaral, tutok na tutok ka. Tapos iba pa lang iniisip mo, nasa iba ka pa ng dimensyon. Oo. Alam ko, may mga pagkakataon nakakaranas kayo niyan. Oh. Kaya, huwag niyo pong nakuhin ang sarili ninyo. Pag sa oras po na nangaral po ang mga ngaral ng ating Panginoon, kailangan po nating makinig. Hindi yung maraming umaano sa attention natin. Nangyayari po yan. May mga taong hindi ka mapakali. Alam niyo, may Lunes hanggang Sabado kang nagdudod ng cellphone, hanggang sa gawain pa rin ng Diyos, nakadudod ka pa rin ng cellphone. Mga kapatid, hindi sa tama. Amen. No? Yan ang dapat nating baguhin. Medyo masakit ang aking sinasabi, pero dapat ito po ay baguhin natin. Amen. Dahil ito po ang realidad. Nung nagsisi ka at nagpabautismo sa Panginoon, hindi ka na dapat ang nasusunod, kundi ang Panginoon na sinunod mo. Amen. Kailangan nasusunod ang Diyos. Marunong ka nang magdisiplina ng sarili mo. Diba? So pagdating dyan, tabi natin yung mga umagaw ng atensyon natin. At iwasan din natin mga kapatid sa loob ng simbahan na nagkikwentuhan tayo. Na nagchichismisan tayo. O wag naman sana mangyari, nagsusulatan pa. Nandito na nga lang, susulatan pa. O mamaya, anong oras na ba tayo uwi? Pasa mo nga. Pasa mo. Nag-reply. Hindi ko alam eh. Panalo. Tapos nakikita mo, nagpapasa-pasahan. Naalala ko po nung ako po high school, hindi ko alam ang sagot. Okay, pingi ng ano. Di ba yung tapak-tapang kapag ka-exam na, bait-bait mo? Nagpamakaawa ka ng sagot, binigay sa akin yung sagot. Ang ano ko, ang ano ko, tiwalang-tiwala ko sa sarili ko makakapasa ako eh. Nasa akin yung kode ko eh. Nung araw eh. Sinulat ko. Yung katabi ko, kinukulit din ako, nagpamakaawa din. Siyempre ako hawak ko eh. Siyempre kumpiyansa ako. Nasa akin kung kakawaan kita o hindi. Ano po alam niyo yung ginawa ko mga kapatid? Gumawa ko ng panibagong papel. yung halimbawa yung sagot sa number 1 ay A, ginawa ko ng B, binigay ko sa kanya, puro mali. Yan po, nung high school ako. Nung nag-check no, yung ginawa ko sa kanya, ginawa lang din pala sa akin, mali din pala yung binigay sa akin. Ayun! Hindi ko alam kung paano ko nakapas eh. Dahil talagang loko-loko po ako mga kapatid. Nung araw. Yan. Pero, eating aside mga kapatid, balik tayo doon. Binago na tayo ng Diyos. So hindi na dapat tayong nasusunod. At magpaalalahanan po tayo bilang magkakapatid. Sister mo, kayo po ay magkakatabi na ng bahay. Tara na, tulog na tayo. Ano na? Uwi na tayo. May simba pa tayo bukas. Sige, tara. May simba pa nga pala bukas. Alam niyo po, ang pangit po talaga. Alam niyo, lumaki kayo sa katayuan ng Diyos. Tapos, ikaw yung Diyos ha. Tapos makita mo yung mga anak mo, oras ng gawain natutulog. Tapos nung gabi, gising. Baby time. Kaya walang nababago. Baby time. Kaya sabi nung ano mo, bakit walang nagbabago sa anak mo? Bakit nagiinom pa rin? Pare, wala tayong magagawa. Habang dinidiscuss yung pag-iinom, tulong sa church eh. So balik tayo rin mga kapatid. Inuulit ko po sa inyo mga kapatid. Ang pinakamalaking biyaya na tinanggap po natin ay yung tinatawag na kaligtasan. Ngayon po, dito po tayo. Nawawala ba ang kaligtasan? Mga kapatid, nawawala po ba ang kaligtasan? Amen. Amen. Naku, delikado yan ha, yung mga nag-amen ha. Papanindigan natin yan ha. Alam niyo po mga kapatid, balikan natin yung unang talata. Ephesians chapter, Sabi niya mga kapatid, papakita ko sa inyo ha. Alam niyo lahat tayo habang naglilingkod sa Panginoon, natututo tayo eh. Okay? Sino sa inyo nakaranas dito na may mga paniniwala kayo na kung saan habang tumatagal, nababago? Amen.
Yung tigas na tigas ka sa isang paniniwala mo na, ganito, bawal talaga to, ganito. Pero habang lumalago ka sa pananampalataya, later na iisip-isip mo na, mali pala ito Sino sa inyo nakapangaral na nangaral kayo, tapos pinagsisisihan nyo na pagkatapos? Sino sa inyo nakapangaral, mga kapatid? O nagturo ng isang bagay na kung saan later on, ipinarealize sa inyo Diyos na mali. Tapos pagdating sa private prayer mo, inihingi mo ng tawad. Dahil inamin mo nagkamali ka dun sa ipinangaral mo. Sino sa inyo nakaranas yan, mga kapatid? Amen. Ako po, tao lang din ako, nakakaranas din po ko niyan. Ino-confess ko yan sa Diyos. Pero, gaya nga po ng sinabi ko, habang tumatagal tayo sa paglilingkod sa Panginoon, yung mga pananaw, paniniwala, unti-unti inaayos ng Diyos papunta sa kanyang kalooban. Okay? May mga tao po, mga kapatid, may mga relihiyon po na nagsasabi na ang kaligtasan po ay nawawala. Meron din po nagsasabi na relihiyon na hindi daw po nawawala ang kaligtasan. Kailangan kasi natin ng ebidensya sa ating mga sinasabi. At maaaring sinasabi natin yan sapagkat meron tayong pinaghugutan. Pero pagdating po talaga sa Biblia, mga kapatid, pasasagutin natin ng Biblia, sabi kasi dyan, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Kapag may ibinigay po ang Panginoon sa atin, pag binigay niya na po, sabi ng iba, hindi daw po ugali ng Diyos ang bigay-bawi. Tama? Bigay-bawi. Ngayon po, meron pong isang salita na dapat nating maintindihan. Kailangan natin ma-establish dito, mga kapatid, na kapag ang Diyos ay nagbigay ng kaligtasan, iba kasi yun Pag ang kaligtasan ay ibinigay, hindi siya magbibigay nang hindi siya sigurado sa pagbibigyan niya. O, sino sa inyo nakaranas, mga kapatid? Pera hawak-hawak mo. Tapos may nangihingi sa'yo. Ngayon nga, pag may nangihingi, ano ka diskumpiyado ka pa Kasi lahat sila may sombrero, tapos may tungkod. Di ba? Tapos ninyo, karamihan ngayon na nangihingi, may sombrero, tapos may tungkod. Kaya ang hirap na maniwala. Tayo nga po Okay? Pansinin nyo bibigyan ko kayo ng logic, mga kapatid. Tatay ka. Ang anak mo, si Sister Shahir, baka. Sister Mason. Sabi ni Sister Shahir, Papa, pahingin 1,000. Ngayon, kung ikaw ay magulang, sa tingin nyo ba, kaya niyang hawakan ang pera na hinihingi niya? Kaya. Wala ako. Kaya. Naiintindihan mo ba ng bata kung gaano kalaki ang hawak niya at kung ano ang kaya nitong gawin? Kung ano ang pwede nitong nagawa sa kanyang buhay. Tandaan niyo pa, yung pera, may bagay na pwede magawa sa buhay natin. Pwede tayong mamatay. Pag hindi po natin napangawakan ng maayos. Nakita tayo magnanakaw, sinaksa tayo, patay. Pero, ito po kung ikaw ay magulang at nasa tamang katinuan, hindi ka naman sinasabing wala sa tamang katinuan yung nagbigay ng 1,000 Kasi siguro mayaman siya. Pero kung talagang ikaw po talaga ay nasa tamang pag-iisip, hindi mo po bibigyan ang anak mo, halimbawa 3 years old, bibigyan mo 1,000. Saan niya dadalhin yan? Baka gawin niya lang yung punit-punit Kala niya, laruan, 3 tao, gawin mong 4. Ano ba yan, mga kapatid? Masasayang ang pera. Amen? Masasayang ang pera. Pangalawa, hindi niya naiintindihan yung hawak niya kung ano ang kayang gawin nun. At hindi niya rin alam kung paano gagamitin yun sa 3 years old na bata. Ang alam ng bata na 3 years old, piso. Amen. 5 piso. Hindi niya alam yung matataas na pera. Papiliin mo, ano gusto mo? 1,000 piso. Tuturo niya yung piso kasi yun yung alam niya. Yung legit na bata na alam niya yung paano paggastusan. Ngayon, ano po ibig sabihin, mga kapatid? Kung tayo ang mga tao, alam po natin kung paano bibigyan at kung ano ang nararapat na ibibigay natin sa ating mga anak, gaano pa kaya ang Diyos? Gets niyo? Hindi siya magbibigay ng bagay na masasayang.
So, kapag ibinigay niya yan, sigurado siya na yung pagbibigay niya ligtas yun. Nagigets niyo? So, nawawala po ba ang kaligtasan? Ito ang tamang sagot, mga kapatid. Kung nawawala ba ang kaligtasan o hindi? Hindi nawawala ang kaligtasan. Ang nawawala yung tao sa kaligtasan. Pero, alam niyo po ba, nawawala po ba talaga? Itong tanong nawawala po ba talaga? Ito po kasi ang dapat nating maintindihan kung nawawala ba talaga. Kaya may mga tao binabanggit sa Bible na minsan nang naliwanagan. Tama? Ngunit tumalikod. Wala na ikalawang hain. Meron naman sinulat si Apostol Pedro na yung mga nabago na, tas bumalik daw sila sa sanlibutan para daw silang yung kumain ng sariling suka, aso. Aso naman ang tinutukoy doon. Kung yan po ang argumento na sasabihin natin na ayun nga yung mga patunay na liwanagan, pero hindi sila naligtas kasi tumalikod sila. Alam niyo po mga kapatid, ang tamang sagot dyan, totoo namang naligtas sila. Hindi lang sila naging committed. Yun po ang point mga kapatid. Hindi sila naging committed sa kanilang pinaniwalaan. Ang sabi dyan, nag-profess sila ng kanilang pananampalataya, pero yung kanilang ginagawa, lihis doon sa sinabi nila. Kaya po, ang ating pag-uusapan mga kapatid, na iwawala ba ang kaligtasan, tandaan niyo po, hindi po magbibigay ang Diyos ng isang bagay na hindi niya naiintindihan. Hindi po niya ibibigay ang isang bagay mga kapatid na parang wala lang. At hindi siya magbibigay ng isang bagay na hindi karapat-dapat sa pagbibigyan. Maliban po doon sa grace. Dahil yung grace po mga kapatid, ang pinakamalaking bagay na kung saan wala naman talaga tayong karapatan mga kapatid talaga. Wala naman talaga tayong kakayanan at hindi tayo karapat-dapat. Pero yung grace mga kapatid, yan po yung katangi-tanging ibinigay sa atin ng Panginoon na hindi natin hiningi, pero binigay ng Diyos sa atin. Amen. At yung binigay niya na yan mga kapatid, sigurado siya sa pinagbigyan niya at hindi niya babawiin yun sa pinagbigyan niya. Amen. Dahil nakita niya na yung grace na ibinigay niya dun sa tao na yun, yun ang mga committed. Kaya kung committed po tayo mga kapatid, kasama po tayo sa tinatawag na kayo, maliligtas po tayo. Ngayon mga kapatid, nawawala po ba ang kaligtasan? Kailangan lang natin mapaliwanag ng maayos. Nawawala siya sa mga taong hindi committed. Pero kung kahulugan mismo ng Biblia, hindi. Dahil walang ibibigay, hindi magbibigay ang Diyos ng bagay na babawiin niya. Ito lamang po ang katangi-tangang bagay na binigay niya na hindi nga natin hiningi. Biyaya. Hindi tayo karapat-dapat. Kaya nga minsan, pag nag-worship tayo sa Panginoon, di ba, naiiyak ka na lang. Amen. Pag pinipikit mo yung mga mata mo, kung talagang committed ang worship mo sa Panginoon, hindi mo maiwasan nanginginig minsan ng iyong kamay. Pag nakapasok ka sa presensya ng Diyos mga kapatid, naiiyak ka, minsan natutumba ka. Tapos yung ibang mga tao na hindi po nila nararanasan kung paano po kumilos ang Panginoon, nagaya ko noon. Iniisip ko, sabi ko, parang mga baliw yung mga tao rito. Tatawa, bago sa, iiyak. Pero nung naintindihan ko po, dahil sa biyaya ng Diyos, kaya pala may mga taong pagkatapos tumaas ng kanilang mga kamay, naiiyak sila. Minsan nanginginig sila, minsan natutumba sila, minsan halos nilalampasan nila ang sahig. Dahil po, sila ay nakapasok sa presensya ng Diyos. At hindi ka makakapasok sa presensya ng Diyos kung wala kang commitment sa harapan ng Diyos. Amen. Humihingi ka ng biyaya, humihingi ka ng habag sa Panginoon. At dahil sa biyaya na yan, nararanasan po natin. Naiiyak tayo sa hindi malamang dahilan. Naaalala yung kabigatan ng buhay natin, pero dahil sa biyaya, yung biyaya lagi yung nagpapaalala sa iyo na kahit anak nagkulang ka, na kahit anak ikaw ay may ginawang masama, may ginawang kasalanan, tinatanggap pa rin kita. Thank you, Jesus. Hindi ka man tanggapin ng iyong magulang dahil sa kasalanan na ginawa mong kaibigan sa kanila. Hindi ka man nila kayang mahalin. Hindi ka man nila kayang pahalagahan. Merong Panginoong Diyos, mga kapatid sa langit, Amen. na kung titingalain at babalikan po natin, handa po niya tayo
Thank you, Lord. Kahit hindi tayo karapat-dapat dahil sa makapangyarihang biyaya ng Diyos, tayo'y nangaligtas mga kapatid. Dahil sa biyaya. At dahil sa biyaya na yan mga kapatid, dapat natin maintindihan. Samantalahin natin ang biyaya habang may biyaya pa. Yes. Maglingkod tayo sa Diyos. Sa oras ng pagpupuri, huwag tayong magkunwari, huwag tayong basta lang tumayo, huwag tayong basta lang manood, kundi tayo'y magpuri sa oras ng pagpupuri. Yes. I-enjoy natin ang biyaya habang may biyaya pa. Amen. Dahil pagdating sa langit, puro kasiyahan ang ating matatap. Puro kapayapaan sa piling ng Panginoon. Kaya sa oras na ito mga kapatid, let us all stand at pupurihin po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, muli pinapaalala ko po sa inyo, huwag tayong basta namang tumayo, huwag tayong basta lang magtaas ng kamay, kundi maging committed po tayo. Kausapin natin ang ating Panginoon. Sarimain natin ang kabutihan ng ating Panginoon. So sa oras na ito mga kapatid, purihin natin ang ating Panginoon.